Hindi ko na isa-isahin ito kasi marami ito. Maraming salamat sa Manobo Tribe na nandito ngayon. Nandito yung mga taga-Negros, sumuporta, dahil nasaktan na rin sa mga nangyayari. Lahat, pati mga taga-media, kasama nating mga pulis, sundalo, at kung saan tayo galing, magandang hapon sa ating lahat. Ito, mahaba-haba sana ito, pero medyo limitado tayo ng oras. Bilisan ko na lang. Focus lang tayo doon sa nangyayari natin na pagtaas ng langis. Kung bakit ba ito ginalito tayo ng ating gobyerno. Siguro, sa karamihan ninyo, hindi ninyo alam kung bakit biglang tumaas ang langis. Wala na makuha ang gobyerno na nakawin ng pagpunton. Kung hindi, dito naman tayo sa langis. At para matahimik ang pagpunton, dito tayo dinala kayo sa langis. Natagpiwan ang biktima dito. Itong mga driver at conductor sa buong Pilipinas. Na kung saan pinamunuan natin na nasasaktan ang todo. Kung hindi pa ito, dagdagan ito, hindi tayo magkakaisa. At ngayon, yung iba na nasa Quezon Province na hindi nakatuloy, maraming salamat din. Kahit hindi man kayo nakatuloy, yung mga driver conductor mahigit 3,000 dahil nahirapan sa pagdaan
isali. Dahil kami di kailan, hindi kami papayag yan na mayroong mamuno sa ating bansa na ganito kapamoy, ganito demonyo sa ating mga mamamayan. Binigyan mo ng emergency doon sa lakis natin. Nagkaroon noong March 24. Pero kung kailan nagkaroon ng kapangyarihan, saka itinaas, umabot tayo ng 153 ang litro ng diesel. Yung ba, ang tamang presidente, binigyan ka na ng karapatan na para pusain itong lahat. Nang dahil doon sa Oil Regulation Law, hinayaan mo na mabuhin yung Pilipino. Hinayaan mo na maghirapan lahat. Walang pakundangan itong kahayupan na ito. Nagtaas ang langis, umabot ng 153 ang litro. Pero nang humirit ang transport na kailangan ng karagdagan ng pamasahe para magtuloy-tuloy ang trabaho ng ating manggagawa, anong ginawa? Nag-approve ang FFRB, pero pinigilan ng ating gobyerno para hindi magkapagtaas. Kaya hindi na kailangan ng transport strike pa tayo. Dahil kusa ng tumigil ang mga sasakyan sa kalsada dahil wala nang pambili ng diesel. Ito ba ang legacy na iiwan ng ating gobyerno? Anong klaseng pamuno ito? Ha? Siguro, magising na ang lahat dahil lahat ng kahayupan yan, alam naman natin ang taong bayan kung anong dapat natin gawin. Hindi habang buhay sila nandiyan. May hangganan yan. Kaya ang panawagan ko sa sambayan ng Pilipino, ngayon pa lang, alamin na ninyo ang buong katotohanan. Huwag na kayo ipanood yan sa YouTube, sa TikTok para kayo lulukuhin. Dahil hindi kayo dapat maluloko dahil kayo mismo alam ninyo ang nangyayari ngayon. Kung paano kayo binaboy, paano kayo hinunas. Alam natin lahat, malapit na ang eleksyon. Alamin ninyo ang buong katotohanan para mapatunayan mo ang kanilang kasinungalingan. Magmula sa barangay captain hanggang pataas, alamin ninyo. Kasi pag hindi ninyo alam kung ano yung katotohanan, hindi ninyo mapatunayan na siya ay nagsunungaling sa kanyang mamamayan. Maraming salamat at magandang hapon.